pulong nga akong pagkabasahon karon di makita sa Salmo 93 ang yang bersikulo 4. Ang mga kinaladman sa dagat misinggit o Ginoo, misinggit sila og midahonog. Sa langit naghari ang Ginoo, gamhanan pa siya kaysa manguhaob nga kalawran. Ug mas gamhanan pa kaysa mga balod sa dagat. Sa di pa nako pagasugdan na atong ay pagbasahon ng mensahe, magampo tadaan. Langit nun o gamhanan namong amahan, salamat amahan sa adlaw nga imong gihatag kanamo sa matag adlaw. Salamat sa imong panahon karon man oras nga imong gihatag kanamo amahan, na kami magtigom aron magtuon sa imong balaang pulong amahan. Amahan namong Dios, maluoy ka tagaig kami sa labtanan sa among mabasa karon nga pulong amahan. Mensahe nga imong gipadayag karon nga tuhon hinaot musantop sa among hunaw kasing-kasing amahan, kini maidugang nga mga pagtulunan nga madungog na mo amahan sa matag usa kanamo. Ug salamat kay Ginoo nga ikaw kanunay gid ang nag-uban kanamo sa matag adlaw. Bisan pa man sa among pastor amahan nga naa karon, ikaw ang nagiya kaniya na makaabot ka ng safety sa among iyang padulungan amahan. Ug naglaom kami karon nga sa pulong nga among pagtun-an amahan. Masaysay kung lunsay ang mga nakabutang sa Biblia man. Kinitanan namong pagkalauman o pagdawaton sa ngalan ni Hesus, ug tunang maluluwas. Amen. Ang mensahe nga akong pagabasahon karon mo ni usay ang atong kinabuhi murag dagat nga puno og gusog nga balod. Kining balod nga atong masigutan dili usa na ni kasumbingay nga panultion nga kining balod mo na ni ang atong mga pagsulay, mga kawadon, mga kahadlok, kabalakas atong kinabuhi. Apan og ato lang pahinumduman kanunay nga ang pulong sa Dios maugi magpahinumdum kanato nga siya kanunay magpahinumdum nato nga tanang kusog sa walay naglabaw pa sa tanang kusog sa kalibutan, mas gamhanan gayud ang atong Ginoo. Ang pulong di sa Ginoo mao'y mas labaw ging gamhanan sa tanan tungod kay bisan man magsingabot ang atong mga problema kinabuhi, mga pagsulay, kung mudangop ka sa iya dili kanya pasagdan. Kinahanglan gid nga sa tanang panahon siya gid ang atong sampiton ug siya ang atong simbahon sa adlaw nga ating tigpapahulay. Bisan pa sa daghang kasaba o kalisa nga atong makita o madungog tingog og gahom ang tingog og gahom sa Dios mas labaw lig-on mao kini ang atong kalig-on og paglaom. Sa ato bisan pa day mga kasaba kalisang nga atong madungog og ang tingog og ang gahom sa Dios mao gid magpatigbabaw ug kini mo'y magpakalig-on sa ato, magpalig-og maghatag og paglaom kanato. Igsuon ayaw kahadlok kung murag nagdagsang ng balod sa imong kinabuhi karon. Hinumdumi nga ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mao ang nagkupot sa tanang ug walay makabalod nga mas kusog pa kaniya. Diri. Kanan. Sato pa dili kita angay gid mahadlok.
bisan pag ang balod ang atong mga kaproblema gidaras-daras na tagmayo bali-bali sa balod dili kita angay mahadlok tungod kay himduman ginato ang buhat sa ang nagbuhat sa langit ug sa yuta mao ang atong Dios ug walay ug siyang mas gamhanan gid sa tanan. Pastor. Lord, yun, no? Kana yun nga, yung mga sir, tubig kay kapuslanan sa mga tao ng salig sa Ginoo. Diba? The Lord is our Savior. Diba? Nahon sa kanang itaw balod, mga problema, mga pagsulay sa kinamkanang katkati. Diba? Troubles, trials, testing, mga temptation, may mga balod sa ato ang adlaw-adlaw na ito nga paglawig. Diba? Samtang nagrakata ng kalibutan na ibabaw sa magkasalanon ng kalibutan. Diba? Daghan kayo mga temptation, daghan kayo mga balod, daghan kayo pagsulay. Muliskod kayo pagsulay, grabe. Sulayon na kayo kas mga balatian. Diba? Dili lang sa tuwa, hindi sa atong mga anak, sa tibok natong pamilya. Nanagali balati anak. Grabe naging kakulan ng anak, di ba? Problema labi na og sa panahon nga kulang atong mga pinansyal, igo lang atong pinansyal. Ginano to kalikayan, pero ingon pa diha, di kita angay mga hadlok. Tinumdumi lang, ang kanang isulti sa Panginoong Jesucristo. John 16:33, ano basahon niya? Sa New Testament, Juan 16:33. John. Wapo ng Bible kay naik kuanda. Juan, John 16:33. Lagi ingon diya sa Ginoong Jesucristo. Siya gid mismo sa panahon ni Kristo. Nung sa Old Testament, ingon niya iyang mga tinunan anak. Isulat na ni Juan. Chapter 16. Chapter 16. Oh. Jonas ini. Diyan ba diyan? Unsa man ni? Buhat. Buhat sunod. Sunod ang buhat mana? Sunod sa buhat. Buhat man eh. Ano sunod mo? Verse 16 na yun. Roma pa. Korinto. Balik do. Wapo na ang Bible ka na. Wala huwag. Ewan po Juan. dere. Huwag. Anak. Kita ulit mo sa 16. 16. English. Ano sa 16? Ano na? Oh. Ano? 15 man na. Oh. Diri ka. 16 na ra. 16 then 33 as 33. Nara. Last, malasan mo verse. Sulti. Masahon na. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa iyong sa inyong pagkahiusa kanako. Pantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Mo day ang iyang pasalig, iyang promise ni sa Panginoong Jesucristo. Pagbiya niya, isulti niya sa mga tinong dunagin mga pagsulay. Sa digid pwede na ito likayan tago ko dito para di ko maka sinati ko mga pagsulay. Pagsigir akong katulog. Di ba? Ano may ni Jesus nga isulti ko kaninyo aron magkabaton ko mga kalinaw, di ba? Ano? Ay, sa English pa na ingon niya nga, I tell you this so that in me you may have peace, no? In this world you have many tribulations, but take heart. Ayaw kadlo. Ano man? Nabuntog na din yung kalibutan. Kung na siya namatay. Di ba? So kanang mga pagsulay, di na nakadulot sa to kung dili na to na siya tumpangan. Di ba?
Unsay gusto sa Dios ang kahit ba unsay gusto sa Dios ang atong buhat. Salig kang Kristo. Tuuhi si Kristo. Nga kaya niyang lumpagon ang tanang mga pagsulay sa kinabuhi. No? Kaya niya arangon dagko kay balod. Sa mga balura, balod sa mga problema, financial ug mga balatian. Diba? Isulti ko kini kaninyo. No? I tell you this so that in me you may have peace in this world. You have many tribulation. Kagkan kayo mga pagsulay. Diba? Usahay, nag-uulta kay itong anak, nagilantan. Normal man na. Nagilantan. Pero pagsulay na. Diba? Ibisang pagkuhaon ng iyong kinabuhi, yung nagihapoy laing ang kinabuhi ang ihatag niya sa imong anak. Diba? Sa tuwa, kuhaon mga itong kinabuhi, pinagis balatian, doon nagihapoy kinabuhi nga wala na bationg ng sakit na ihatag sa pakas Ginoo. Diba? Oo naman, nabuntog naman yan, kalibutan. Namatay naman si Jesus. O bitaw na, nangamong na lang na si Satanas. Nangamong na lang na siya. Mugamit na lang siya mga tao para daghan yun ang mahimong dili usalig ang Ginoong Kristo. Diba? Pero nindot kay nga imo ang giserba. Kung kaila ka pa lang kung kinsa gyud si Jesus. Kung kaila lang ka kung kinsa nga Dios ang imong ihatag. Di gyud ka matulog. Diba? Kung kaila ka sa Diyos. Pero ang Diyos, ka imong giingnan nga maingon lang ka nga na ako'y Diyos. Kaila ko sa Diyos kung kinsa ang Diyos, pero wala ka sa imong pagtuo, wala ka sa imong buhay. Dili makita sa imong kinabuhi. Pakyas kita sa panahon sa mga pagsulay. Diba? Unang mabot ang time na di na gyud makaya na yung problema, suicide na lang ko. Diba mga anak ko ba? Suong na lang. Ano? Pa sila kailap ng kinsa ng Diyos. Gani, isang basahon ni mo ang Amos chapter 9 verse 5 to 6. Ingon diya nga bisan pagani. Ikapon lang niya ang yuta. Mulinog din na. Muhikap siya siya. Grabe kagamanan kain Diyos. Kaya bisag ka ng kilat, kita niyo mo na sa pasahon sa office niya. Ang kilat kupta niya, ihampak niya dito sa iyang kontiryang. Grabe ka kuskan ang Ginoo, grabe ka gamanan. So walay makabuntog, o walay makatupong anak ang gahong sa Diyos. No? Atong isir na ko sa inyo, atong naaging mga adlaw, ano nga, nagaging Psalms 91. Sa verse 1 lang, 16 na benepisyo ang imong makuha, di ba? Iyon diya sa Psalms 91, kinsa ang mudangop sa labing halang dun, magpabiling ubos pagbantay sa labing gamhanan. Buti pasabot gamhanan siya. Verse 2, makaingon siya, no? Ikaw ang akong Diyos, ikaw ang aking panalipod, kung kanimo nagsalig ako. Di ba? 16 ka benepisyo sa usa lang ka verse nga inyong ang pagdangop lang sa atong Ginoong Diyos. Diba? Ang udangop sa labing halang doon, magpabiling ubos pagbantay sa labing halang. Bisan pag unsa nga verse 2 mong basahon sunod, ang inong lang ato tungod anong verse 1 kay nidangop ka. No? Yun diya, makita mo niya ang saon pagsilot sa mga dautan. Makita nimo pero ikaw di ka masilutan. No? Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo. Verse 8 kung siguro. Ang labing halang doon nga imong tigpanalipod. Walay katalagman nga moabot dool sa imong pinuhan. O walay kadaot doon nga moabot dool kanimo. Di ba? Mga matay lang ang napulo kalibog sa imong kiliran. Usa kalibo sa imong kiliran. Pero napulo kalibo-libot kanimo. Dili ka gyud mo sa mga isaad sa Kristo. Una nga ang Dios gud atong dalangpanan. Kinsa pang kaila sa Ginoo, di gyud ka angin mabalaka. Kay nanay gipabilin na sa Ginoong Kristo before siya namatay.
Nga, isulti ko kini kanina. Dili lang kay kana ang mga verse ang gisaad mo. No? Pabilin ka mo kana. Kung ako magpabilin kanino, akong pulong, magpabilin kanino, magkapangayo ka mo bisag unsa. Diba? Hindi kayo ang magkinabuhi ka nga sa Kristo. Kung dako kayo ang kausaban sa pag-uswag kung magpadayon ka, mula hutay ka. No? Sa kinanglan, sa panggaling mga pagsulis ka na sila, ayaw pagpadaw ka. Walay mga problema nga dili ma-inspire, walay problema nga dili ma-anaw. Pero ang pulong sa Diyos, ingon pa sa Isaiah chapter 40 verse 8, magpabilin hangtod sa kahangtod. Mahanaw man tanan, mga larag man ang bulak, mga laya man ang mga sagbota para ang pulong sa Diyos. Diba? Magpabilin hangtod sa kahangtod. Kunya, ingon pa sa 5, kana last ang verse yatag sa Matthew chapter 5 verse 18. Kung sa ingon diha. Mateo. Oh, Matthew chapter 5 verse 18. Mat 5. Sa New Testament naman siya. Yung orange last. Termino. 5. Oh, 5. Chapter 5 versikulo 18. Because Leo, kaya naman niya. Nakamay Bible. Ini. Unsay ingon des Biblia. Timan ikini. Samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga pudlit o ang labing yutay nga bahin sa balao dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Hindi na mapapas. Mawala lang ng Biblia. Undangon lang ang pag-publish Biblia. Kung matuman ang tanan. Diba? Kung sigingon sa Biblia, maabot ang panahon. Nahulog na gali ang ice kapag 50 ka kilos. Tumlo na sa mga tao ang Diyos. Nahitabo na sa laing nasod. 50 kilos nga ice. Libundak diya sa atok may gani kaway na ilo. Ambot lang ganun isa ra ba ito kabo. No? Tingala sila nga nung ice man. No? Antod mapapas ang tanan. Mulinog yun ni. Mulinog yun. Kaya tayo ugin yun sa Ginoong yuta. Diba? Bubaha yun. Mga kaibanli kang ang kwarta. Sunugon yun na. Ano man, dili namin kinanglan dito sa langit. Ang kinanglan nato is ang atong Ginoong Jesucristo. Ingon pa niya, ako ang dalan. Ako ang tultahan. Musulod agi ka na ako. Diba? Maluwas. Magkakaplag siya na simsip. Diba sabot, kabuhi ka, magkapatong kag kinabuhi sa panahon ng imong dawaton at ang Ginoong Jesucristo. Diba? Ilahi ang pagkinabuhi sa kalibutanon, lahi kung kita ng mga Kristohanon. Kita nga kanunay nagsunod sa suguan sa Ginoo. Sunod sa pulong sa Ginoong Jesucristo at timan ka. Kung saman, kung problema, umabot sa akong kinabuhi. Kinahanglan yun ka. Di ko nung ginato. Di ba? May mga kasakit man. Mga pagsulay man. Paubot ang panahon na maghilak ka, magluha ka. Pero timan eh. Nagisulti sa Ginoo. Doon nagay ba? Kalipay ng walay katapusan. No? Kinahanglan na, sa Revelation chapter 14, verse 12 ba? Kinahanglan na magmanito na pinag-anon kita sa Panginoong Jesucristo. Magmaminatudon ta. No? Ang magpabilin o ang mulahutay iya sa Diyos. Amen. Amen. Iya ito sa ang mga pag-ampo. I-close ang inyong i-close ang imuhang ang prayer kay ako dahil mag-ampo. Mga kung nalibala sa mga na yung pray kay sa may pinaka-urgent ng request yung mga Protection sa tibuok pamilya. Guidance.
good health. Sipag sa biyahe. Protection sa akong pamilya o sa among mga pabiyahe siya ang mag-amping kanunay sa matag usa ka namo. Magpasalamat kanunay sa iya mga gawon sa taas. Sa ako ang proteksyon sa pamilya o sa mga matag-adlaw nga kinahanglan o siya po kanina nga maghatag sa kuha ng kaligpon may una taas po nga kuha nga pinabuhi o kaalam, mga kaalam sa Pinoy.